Mas lalo nga lumiit dito ang circle ng mga bansa matapos nga ang naging laban dito kanina sa quarterfinals. Sino-sino nga bang mga kupunan na aabante sa semifinals at magtatapat-tapat? Sino-sino nga rin ba ang mga kupunan na laglag at nagkaroon ng upset dito kaninang madaling araw? So ayun, madami na naman na napuyat dito kaninang madaling araw dahil sa naging 4 na laban nga dito sa Olympics Basketball. Pero bago yan, baka gusto mong i-check out itong napaka-solid na t-shirt na 100% cotton. Dating 400 pesos to sa Shopee, ngayon ay mabibili mo na lamang na 140 pesos, 65% off ngayong araw. Click mo lang yung link sa comment section. Unahin na natin ang nakakagulat na pangyayari dito nga ng Serbia kontra dito sa Australia. Well, sa una kasi aakalain mong mananalo na dito ang Australia dahil nga sa napakalaking lamang nila dito kontra sa Serbia na umabot pa na halos 20 points. Pero ang nakakagulat dito ay unti-unting kinayod ng Serbia ang score at nagawa pa nga nilang ihabol ito hanggang sa umabot ng overtime. Ang mas masakit pa niyan dito para sa Australia ay tinalo pa sila dito ng Serbia sa final score na 95-90. Nanguna lang naman dito sa Serbia ang MVP ng NBA na si Nikola Jokic with 21 points, 14 rebounds and 8 assists with 4 steals. Sinusundan dito ni Bogdanovic with 17 points, 5 rebounds and 6 assists. Mapapansin natin dito sa Australia ay talagang buhat na buhat dito nila Patty Mills at Josh Giddey ang Australia. At kung pagsasamahin natin ang kanilang puntos ay umabot agad ito sa kalahati ng score ng Australia, 51 points. 25 points kasi kay Josh Giddey at 26 points naman para kay Patty Mills. Dahil dito laglag na ang Australia at aabante na sa semifinals ang Serbia, na kung saan muli makakatapat dito ng Serbia ang United States matapos nitong talunin ang Brazil sa final score na 122-87. Well, hindi naman tayo masyadong nagulat dito sa naging resulta na to matapos tambakan dito ng USA ang Brazil ng 35 points. Sa totoo niyan, suntok sa buwan na nga lang dito kung magkakaroon ng upset dito sa naging laban na to. Titignan natin dito yung stats ng Brazil ay tila nga ba nagmumula lamang dito sa isang player ang kanilang puntos. Ito yung mula kay Caboclo na kung saan nakapagtala ng 30 points, 6 rebounds and 1 assist. Nanguna dito sa Team USA itong si D-Book na kung saan nakapagtala ng 18 points. Samantalang dito naman sa LeBron James ay nakapagtala ng 12 points at Stephen Curry 7 points. Dahil dito ay muli magtatapat ang Serbia at USA dito nga sa semifinals at malalaman natin kung makakabawi nga ba dito ang Serbia dito kontra sa USA. Sa kabilang banda ang inaasahan na aabante hanggang dito sa gold at silver medal ng Team Canada ay tinalo ng host country na France sa final score na 82-73. Well, medyo dikitan kasi ang laban dyan pero umarangkada ang France dito sa 4th quarter with last 3 minutes remaining. Pansin-pansin na binuhat din dito ng mga non-active NBA players ang France mula dito kila Cordinier at Yabusel na kung saan nakapagtala ng 20 points at 22 points. Itong si Victor Wembanyama 7 points lamang ang natala at 0 points naman para kay Rudy Gobert with 3 minutes of playing time lamang. Sa kabilang banda, ito naman sa Canada nanguna sa SGA with 27 points na sinusundan ni Barrett with 16 points. Dahil dyan makakatapat na dito ng France ang world champion itong nakarang FIBA World Cup na Germany matapos nilang talunin ng Greece sa final score na 76-63. Dito sa naging laban na to, medyo umarangkada rin at biglang bumulusok dito ang Germany dahil kung mapapansin nyo simula first quarter at early third quarter ay lamang dito ang Greece. Pero sa uli nagawa pa rin lumamang dito ng Germany at umabante nga ng 13 points dito sa Greece. Dito ay nanguna si Franz Wagner with 18 points na sinusundan dito ni Dennis Schroeder with 13 points. Samantalang sa Greece naman ay nanguna si Giannis Antetokounmpo with 22 points. Dahil nga dito ay 4 na koponan na lamang ang matitira para magharap-harap dito nga sa semifinals. Ikaw, kaninong teams ka ba dito?